Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Ating pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil siya po ang nagbigay ng araw nito upang tayo ay sumamba, papurihin siya at taas ang kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Si Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 67. May God be gracious to us and bless us, and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the people with equity and guide the nations upon earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Typing mo na lang. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinupuri at tinataas sa umagang ito. Panginoon, tunay nga na Ikaw ang Diyos namin na tagapagligtas, Diyos na mahal sa kanyang mga anak, Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, ngayon po ay lumalapit kami sa umagang ito at humingi ng kapatawaran sa kung ano po ang aming nagawang pagkakasala sa isipan at salita. Ikaw na po ang magpatawad sa amin upang kami ay kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, salamat din Panginoon sa pag-ibig at katapatan na iyong ibinibigay. Salamat din Panginoon sa mga pagpapala at sa kaligtasan ng aming pamilya sa araw-araw na ibinibigay mo. Salamat din Panginoon sa iyong anak, na buktong na anak na si Jesus Cristo na nagtubos sa aming mga kasalanan upang kami ay mailigtas. Dalangin namin Panginoon na sa araw na ito ay lubos ka namin makilala at makita ang kabanalan ng iyong salita. Dalangin din namin Panginoon na ang presensya mo at ang salita lamang ang aming maririnig at wala nang iba. Alisin mo Panginoon ang mga sumasagabal sa aming mga isipan. Kaya Panginoon, binabalik lamang namin sa iyo ang mataas na pagpurit at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng pagpurit at pagsamba sa ating Panginoon sa pamumuno po ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 67 verses 3 to 5 says, Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Salah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Ang awiting ito ay sinulat ni Haring David bilang isang panalangin at panawagan ng papuri sa Diyos. Paulit-ulit niyang binibigyan diin ng pagdakila sa Panginoon at paghingi ng kanyang pagpapala at kagandahang loob. Hindi lamang para sa Israel kundi para sa lahat ng bansa, upang makilala at sambahin siya ng buong mundo. Pinapayag dito na ang Diyos ay umahatol ng matuwid at pumapatnubay sa mga bansa ng may katarungan. Sa Ebanghelyo ay pinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran at pagpatnubay upang tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanyang anak na tumanggap ng kaparusahan na nararapat sa ating mga kasalanan, batid nating lahat ng kanyang kalooban, awa at pagliligtas. Sabi nga niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At siya rin ang nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Dahil sa kanyang matuwid na pamamahala, darating ang araw na makikita natin ang lahat ng hinirang sa lahat ng dako na naglalakad sa kanyang liwanag, at sa kanyang lungsod ay dadalhin doon ng mga hari ang kanilang kayamanan, habang naririnig ang magagalak na tinig at awitan ng mga bansa para sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Let's sing the formation song. Sing, please.
crown of righteousness by blood and not by memory. Your grace that reaches far and wide to every tribe and nation has called our hearts to enter in the joy of your salvation. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ. Your grace that we cannot explain, not by our earthly wisdom. The Prince of Life, without a stain, was traded for us sinners. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ. Let praise rise up and overflow. Our song resound forever. Your grace will see us welcomed home to walk beside our Savior. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ. By grace. By grace we are redeemed. By grace we are restored. And now we freely walk into the arms of Christ. And now we freely walk into the arms of Christ.
naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Dahil maraming mga spaces, baka pwedeng umusok yung iba sa atin sa harapan. Pwede naman tayo umusok. Okay. So ngayon naman po ay tayo ay dudulog sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata. At tayo mananalangin bilang isang iglesia. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us, another privilege, so we can come to you as one body, as one family in Christ, to praise you, to bless you for the wonderful works that you have done. Indeed, it is by grace that we have been redeemed, that we have been restored. And now we are free to walk to the arms of Christ our Lord. And so we thank you, dear Lord, for the songs you have placed in our hearts and on our lips, so that we can reflect your glory, O Lord, today, and join our brothers and sisters around the world in worshiping you. Salamat din, Panginoon, for this past week, for the previous days that you have given us so that we can be productive and we can, through your blessings of work and provision, we can bless our families, we can meet needs, and at the same time we can also enjoy the work of our hands, and through this enjoyment we can also rejoice in you. Today, dear Lord, we have also come to take joy, dear Lord, in your presence. But it is not because of work, but because you have also given us this day of rest. A rest from all our labors, a rest so that we can look forward to the following week and trust, dear Lord, in your promise of providing for our needs, and a rest so that we can look forward to the day when all will be at rest upon your return, when you make all things new. O Lord, we come to you also with humble hearts. We come to you with our concerns. And first and foremost, dear Lord, we remember our country, the Philippines. Our leaders, and how our country is being governed at this time. We are at a crisis, Panginoon. And so, while we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions ng aming mga leaders in government, we also confess that we do not understand everything. But you do. And that is why we come to you. We seek wisdom, not only for us, but also for our leaders. We also seek, dear Lord, that because we understand that they are not merely servants of the people, but that they are your servants too, who we have elected and who have been given positions of authority, so that they can take care of the people. And so we ask, O Lord, that your guidance be upon them. That just as they have been given, Panginoon, responsibility, we also ask that they would also have the accountability
pray that your truth would prevail in all that's happening, Panginoon. Sa dami, Panginoon, na mga balita, sa dami ng nangyayari, sa dami ng mga sinasabi at nasasabi. O Lord, we pray. We pray, O Lord, that you would continue to see us through this crisis. And we pray, O Lord, that those responsible for what has happened, Panginoon, sa aming government would also be held accountable. May they face, Panginoon, the consequences of their actions. And we ask, O Lord, that may you also take away our worries and the feeling of uncertainty. And that is why we come to you. Trust, O Lord, that above all thrones, above all powers, above all rulers, it is because you are on your throne. You rule over all. And because of this, we can sleep soundly at night, and we can continue, Panginoon, in the lives that you have given us each day. O Lord, we also pray for our brothers and sisters who continue to minister in the halls of government as they continue to study your word and teach it. May you bless their ministries as well, so that the principles of your word would be seen, Panginoon, in how our government officials conduct their day-to-day activities, and how they engage, Panginoon, as well with the people. Oh, that your rule, O Lord, would be seen one day throughout the earth. Just as the knowledge of the Lord, as it has been said by the prophets, covers the seas. O Lord, we also thank you for this ministry that you have placed in our hands. We consider it a stewardship. And so we pray, Panginoon, that we would be faithful in taking care of the ministry we have here, PPM. We ask, O Lord, that may you help us to continue that just as you have given your apostles the commission to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them all that you have commanded them to do. So we pray that we would do the same, that we would follow, Panginoon, in this commission, that we would also make disciples, that we would go and preach the gospel, that we would baptize, that we would also teach your word, that we would prepare for it, prepare to teach it, to preach it, prepare to listen to it. And in so doing, we pray that you would bless your ministry, that you would be glorified, Panginoon, through people who are faithful. And so we pray that many would come to know you as well. We pray, O Lord, that may you also grant us to continue, Panginoon, to minister to our families. That just as you have given us our families as our first ministry, so we pray that we would also minister your gospel to them. You have not only, we understand, Panginoon, na hindi nyo lamang kami binigyan ng means para makapag-provide physically sa mga families natin, but that you have also placed in our hands your word.
so that through your word our families would also come to know the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, and that they too would be strengthened, that they too would grow, and that they would understand what it means to bear the name of Christ in their lives and everywhere they go. Oh Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray, Panginoon, for our students who continue to submit yung mga requirements nila and meet yung iba't ibang mga demands ng kanilang mga courses, subjects. And as they prepare for the end of their school year, we ask, O Lord, that may you grant them to pass, Panginoon, itong mga courses nila with flying colors. Also, dear Lord, we pray for those who continue to enjoy yung kanilang summer break and are about to begin also yung kanilang mga susunod na school year. So, in these preparations, we pray that your provision would be upon them at saka their parents. We ask, O Lord, that you would continue to guide them. We pray that they would, in their preparations, they would understand the objective for which you have called them. That as students, dear Lord, you have not only called them to learn for the sake of learning or gaining knowledge, but that in learning, dear Lord, we would understand that you have called your people to be holy, because you, our Father in heaven, are holy. So you desire that your children to grow in the likeness of your Son, Jesus Christ. O Lord, we pray as well for those of us who have to work outside our homes, may mga appointments, and at the same time, kailangan na every day, kailangan, Panginoon, kung mag-commute, those who have to take the public commute to work, at makipagsapalaran din. We pray for your protection and traveling mercies upon them. May you grant them wisdom needed, Panginoon, para maintindihan yung ethics ng kanilang workplace, and at the same time, Panginoon, to be a salt and light wherever you have placed us. Indeed, you are the true light who has come into the world, and we have received, dear Lord, your light. And so we pray that your light would shine through our lives so that men would see the works that we do. And through these works, we pray that you would be glorified. Our Father in heaven would be glorified throughout the earth. We pray as well, dear Lord, for the new families that you have placed under our care. We pray that we would continue to minister to them, that we would continue to point them to you. We pray that may you help us also, that as you just as you have given us these young families, may you also help them to understand their roles, to understand yung difficulties in beginning, starting new families. That you have called them not only to be providers of the physical needs, but that you have called them to pastor their families as well, to disciple them and discipline their children in the fear of the Lord. We pray, O Lord, that your word would be heard, Panginoon, not only in this church, but also in our homes as well, and in the lips of our children, in the lips of our spouses, in our lips, in our prayers. And so we pray, O Lord, that you would continue to guide our lives. And in so doing, we pray, O Lord, that your people would grow like trees planted by the rivers of water. O Lord, we also come to you with our other concerns. Some of us are sick today, Panginoon, and yet they are here. We pray that you would grant restoration. May you extend your healing hands upon them.
May you use the medicines that they're taking, tsaka yung rest, the care of their families too. Dear Lord, we pray for Ate Belinda at sa kanyang ubod sipon at saka yung result din, positive results ng kanyang lab test. We pray for na maging fit, maayos, Panginoon, at once na maintindihan, Panginoon, yung lab test results niya, we pray, dear Lord, that you would grant her doctors na maayos na treatment plan for her as well. We also pray for Candice. She has requested, Panginoon, for healing sa kanyang ubod sipon. We pray that may you also grant strength sa kanya. And as she adjusts, Panginoon, we ask, O Lord, that you would continue to be able, Panginoon, to be a blessing not only to her family, but also, dear Lord, because we thank you that she continues to be a blessing to us as well. We also pray, dear Lord, for Kuya Owen sa kanyang shoulder pain at kay Ate Luz sa kanyang knee pain dahil sa sciatica. We pray, dear Lord, that you would grant them relief sa kanilang pain while we do not understand, Panginoon, why these things suddenly happen or why we suddenly feel these things. Nevertheless, dear Lord, we place these at your feet because you understand all things. And so we ask, O Lord, that may you provide, Panginoon, kay Kuya Owen and kay Ate Luz na yung treatment plan once their checkup has been conducted. We pray that you would grant wisdom sa doctors nila para maging ma-determine nila yung magiging treatment plan or therapy para sa kanila. If required sila na magkaroon ng lifestyle changes, then we pray, O Lord, that may you use these as well so that we would be able to manage our physical conditions. For we understand that our bodies are a gift from you. And so we pray that we would not only take care of it for the sake of good health, but that we would take care of it because, dear Lord, you have called us also to manage, dear Lord, the blessings that you have given us. And this body is a blessing from you. Through it, dear Lord, we can continue, Panginoon, sa aming mga ministries and our everyday lives as we serve one another and as we serve you. Dear Lord, we also pray for Mami. We ask, O Lord, that you would also grant her relief sa kanyang mga, kung ano man yung kanyang mga, merong natitirang mga pain. We also pray that you would help her sa pag-manage din ng kanyang physical condition in her old age. Grant her, dear Lord, may you extend healing hands upon her, grant her strength as well. Dear Lord, we also pray for the parents and children who will be attending the Summer Arts Workshop later. We thank you, dear Lord, for the teachers who have prepared at ganun din sa iba't ibang ministries who will be helping out. We pray that we would be a blessing, Panginoon, to these attendees. And at the same time, may they, dear Lord, through this workshop, may they come to know the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. And may you open their eyes too, so that they too would see your beauty and glory, just as you have opened our eyes as well when we were once weak and dead in sin. And so now, dear Lord, as we study your word, we pray that you would continue to show us, dear Lord, your beauty and majesty. We pray that you would also open our ears so that we would be intent to listen, Panginoon, to what you have to tell us from your word. Grant, O Lord, that as you call our names, we would respond. And so we pray, dear Lord, that you would continue to change us as we study your word, and we would be changed. And so bless your name, dear Lord, during this time.
And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa aklat ng Romans chapter 3 verses 21 to 26. Sa panguna po ng ating kapatid na si Renato Paterna, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Buksan natin ating mga Biblia sa Romans 3, 21 hanggang 26 po. Ito pong sinasabi. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginawa ng Diyos matuwid ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatutuo tungkol dito. Ginawa ng matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob na walang bayad niya ibinigay, sila ay itinuturing matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay siya ay nagtimpi at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya ay matuwid at tinuturing man niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Itong salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ito ay kanyang inasihan, nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos, at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hahali sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 3 verses 21 to 26. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. So tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Book of Romans, the righteousness of God revealed. And for the past weeks, nandito po tayo sa chapter 3. We've been going through it. At ngayon, nasa verses 21 to 26 tayo. This time naman po, binasa kasi ng ating kapatid kanina sa Tagalog. Kaya ano naman pong basahin ko po muli ang ating passage sa English naman, para sa ating karagdagang kaalaman. So Romans chapter 3 verses 21 to 26. And this is what it says. But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe.
For there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. This is the word of the Lord. Praise be to God. Pagkatapos po ma-elect into presidency ni Dwight Eisenhower, some of us hindi na siya naabutan, pero yung mga pinanganak noong 1940s o buhay na noong 1940s and 1950s, malamang natatandaan po natin siya. At ganito po ang sinabi ni Dwight Eisenhower in 1954 tungkol sa spiritual foundation ng United States government. Pakinggan natin siya. Our government makes no sense unless it is founded on a deeply felt religious faith, and I don't care what it is. Si Dwight Eisenhower po ay ang 34th US President, at para sa kanya daw, there's always a place for religion in society and in the US government. Yun nga lang, wala siyang pakialam kung anong klaseng pananalig yun. Kung yun ba ay tama o mali, wala siyang pakialam. Basta may pananalig daw. Similarly, may sinabi po si President Duterte in 2016 tungkol rin sa paniniwala. Alam natin, maraming nasabi ang ating mga presidente tungkol sa mga paniniwala. And I would like us to take note also sa sinabi ni President Duterte in 2016. Sabi niya, the best thing is just to prepare and pray to God when you are alone and in a quiet room. I have this deep and abiding faith in God, but this does not mean that you have to have a religion or follow somebody. So meron siyang faith, pero ayaw niya ng religion, and that's it. Sa panahon po natin, marami sa atin ganito ang tingin pagdating sa pananampalataya. Ang bawat isa ay entitled na magsalita tungkol sa kanilang paniniwala. At wala tayong pakialam kung tama o mali ang pinaniniwalaan natin. Kaya paniniwala natin o paniniwala ng iba o sinasabi natin at sinasabi rin ng iba, wala tayong pakialam kung tama o mali. Basta may sinasabi lang tayo. Parang sa mga musicians, it's like a clanging cymbal. Ingay lang. For the sake na may masabi, na may opinion sa isang bagay. We don't want to be branded as dogmatic or pushy about what makes right or wrong beliefs. Ayaw nating mabansagan tayong judger. Culture demands na maging open-minded tayo. Yun yung term nila. Kailangan maging open-minded tayo, na maging tolerant sa iba't ibang paniniwala. And in the case of Christianity, ganito ang dictate ng culture sa atin. Culture dictates na iba't iba at maraming klaseng Christian faith. Daw. Iba't iba ang daan patungong Diyos. Famous dyan si Oprah. Sabi niya, maraming daan. Hindi naman si Kristo lang ang daan. Maraming daan patungong Diyos. At kahit kulto o mali ang paniniwala, Christian pa rin yan. Hindi nyo ba napapansin sa media, kahit kulto, tinatawag nilang Kristiyano? Basta nabanggit yung pangalan ni Kristo, kahit yung Kristo na yun, iba sa pinapahayag sa Scripture. Kahit siguro Kristo sa bungan, sasabihin nila Christian pa rin. Marami sa atin, go with the flow na lang. Pero saan patungo yung flow na yun? Kailangan malaman anong direksyon ng flow na yun. Buhay ba o kamatayan? Tama o mali ang
aking naniniwalaan. In the Bible, iisa lang po ang pananampalataya. At nakaangkla ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. Truth demands exclusivity. Kailangan maging exclusive ang truth. Otherwise, hindi na ito totoo. Hindi mo pwedeng sabihin, lahat ng sinasabi ng tao ay totoo. Hindi totoo yun. Kasi wala nang mali eh. Kung walang tama at mali, paano mo malalaman na totoo? Hindi ganun ang definition ng truth. Ang definition ng truth ay kailangan iisa lang ang nagsasabi ng totoo. At dapat yung nagsasabi ng totoo ay tama palagi. And because God is God, He is perfect. And He will not tell a lie. And therefore, the things that come out of His mouth, His word is always true. And because He is truth, therefore, ang claim ng exclusivity on truth is always true. Yun ang katangian ng katotohanan. At tayo naman, dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa Kanya, tinatawag tayo at natawag tayo na ipahayag ang Kanyang salita, alamin ang pananampalataya, magkaroon ng pagnanais sa pag-aralan nito, katulad sa 2 Corinthians 4:13, at ang dahilan kung bakit tayo sumasampalataya sa 1 Peter 3:15. Sa dami po ng world religions, may isang katangian na humihiwalay sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin lahat Kristiyano. Hindi pwedeng sabihin na lahat ay totoo. Hindi rin pwedeng sabihin na pag-aralan namin ng mga youth and young pro, hindi pwedeng sabihin lahat ay maliligtas. Hindi ganon ang plano ng Diyos. Kailangan saliksikin natin, suriin natin ang Kanyang salita at alamin kung ano ang Kanyang panukala and why this matters to us. Because a day will come when all of man will be accountable sa harapan ng Diyos. Lahat tayo magiging accountable sa lahat ng sinabi natin at ginawa natin. Sa dami ng world religions, sinabi ko na, iisa lang ang humihiwalay sa pananampalatayang Kristiyano. Ang human religion, it focuses on man's behavior. Napag-usapan namin ni AJ a few years back kung anong pinagkaiba ng religion sa spirituality, kung anong pinagkaiba ng religion sa faith. Pag sinabing religion, it focuses on human behavior. Kung ano ang ginagawa natin, yung capacity natin, yung effort natin para makalapit tayo sa Diyos. The true Christian faith reveals to us that man's salvation is dependent on the work and power of God. That our behavior, that our effort cannot earn us God's favor. It cannot and will never earn salvation on our part. Yung behavior natin, dahil may bahid yan ng kasalanan. Kailangan tayong mapatawad at maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. And that is what sets biblical Christianity apart from the others. That sinful man is justified by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kung ang attitude natin sa Christianity ay, I don't care what it is. Wala akong pakialam kung anong pananampalataya yan. Pero sasabihin natin sa iba, Kristiyano rin ako. Ay, ba't ka nakikikristyano? Wala ka namang pakialam sa pagiging Kristiyano eh. Wala ka namang pakialam kung tama o mali. Bakit pumapayag ng gano'n? Kasi gusto natin all-inclusive tayo. We are the world eh. We are the children. We are the ones that will make a better day. At lahat magsisisi pagdating ni Jesucristo na mali pala yung lyrics ni Michael Jackson. Hindi pwedeng I don't care what it is. Tapos tatanggapin natin ang lahat at ba't ibang klase ng aberration at pseudo-Christian teachings. Tapos wala tayo pinagkaiba naman sa mangmang na broadcast ng kanilang solusyon sa problema ng sangkatauhan. Pero pag tanungin mo sa kanila, ano ba talaga ang problema ng tao sa harapan ng Diyos? Hindi nila matukoy. Hindi nila alam.
ang ginawa natin, pinaniwala natin ang ating mga sarili sa ating mga kasinungalingan. Mang. Mga kapatid at kaibigan, pinatatalastas ng karunungan. Alam natin to. Yung iba sa atin sa work, when we do work, problem solvers tayo. At sinasabi sa atin ng karunungan, kailangan matukoy natin ang problema bago natin ibigay ang solusyon. Alam natin yun. You will agree that we should have analyzed and understood the problem first if we are to come up with a solution. Sa ating pinag-aaralan, ganun din. The only way na mauunawaan natin ang solusyon ng Diyos sa Ebanghelyo ay kapag naintindihan natin ang problema na nire-resolba nito. At kung ano ang analysis ng Diyos. Natural, siya ang magsasabi sa atin kung ano ang evaluation niya. At kung ano rin ang solusyon niya. After weeks and months of studying Romans 1 through 3. Tapos na tayo sa Romans chapter 1, chapter 2 in past years. Chapter 3, we are going through chapter 3 hanggang sa matapos natin ito next week. And we have been studying about man's sin at saka unrighteousness sa harapan ng Diyos. We now come to the astounding solution na binibigay ng Diyos sa problema ng tao. Itong problema that has plagued us ever since nahulog ang ating unang magulang sa harapan ng Diyos. And so brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ngayon, panalangin ko po na maunawaan po natin ang lalim ng ating problema sa kasalanan at ang solusyon ng Diyos sa problema ito. Nawa makilala po natin ang Diyos bilang matuwid na hari at dakilang hukom na humahatol at nagpapawalang sala. At makita natin ang ating pag-asa sa Kanya para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. In our passage today, we will ask, how does righteousness of God come to sinners? How does the righteousness of God come to sinners? Bilang background, maintindihan natin ang mga readers ni Apostol Pablo sa church at Rome ay composed of Jewish and Gentile Christians. Pag sabing Gentiles, ito yung mga hindi Hudyo, katulad mga Griego, tsaka mga Roman citizens na nakakilala sa Panginoon ng walang apostolic instruction. And nag-aaway itong congregation na ito dahil sinasabi ng mga Hudyo sa mga Hentil, kailangan sumunod kayo sa mga practices ng mga Hudyo para tanggapin kayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, nagkakagulo sila, hindi nila maintindihan ano pa ang tama, although nakakilala na sila sa Panginoon. So, kailangan ma-pinpoint ngayon sa kanila kung ano ba ang tamang paniniwala pagdating sa Ebanghelyo. Gawa ba ng tao o katuwiran ng Diyos? And so simula chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, tinuro ni Pablo na ang katayuan po ng tao, both Jew and Gentile, ay malala. Malala po ang katayuan natin sa harapan ng Diyos sapagkat walang sino man ang matuwid sa harapan ng Diyos. Therefore, wala tayong pag-asa sa sarili nating gawa. Wala tayong pag-asa sa sarili nating gawa. There is no good news in human works. Dahil lahat tayo ay nagkasala at hindi natin pwedeng ihandog yun sa Panginoon. Na parang, Panginoon, ito iaalay ko sa inyo ang aking gawa para with the hope na masiyahan kayo sa akin. Kung yun ang gagamitin daw, sabi ni Apostol Pablo, hindi pwede dahil ang ating mga gawa, unang-una, ay may bahid na kasalanan. Pangalawa, na pag-aralan natin last week, na ang role ng kautusan, kung susunod tayo sa kautusan, ang role ng kautusan ay hindi para magligtas. Ang role ng kautusan ay para sabihin sa atin kung saan natin sinira ang kautusan. Hindi lamang sa isa, kundi ang buong kautusan. Sirain mo ang isa, sinira mo na ang lahat. Kaya nga walang maliligtas. And therefore, wala tayong katuwiran sa ating mga sarili.
Kaya kailangan natin ng katuwiran ng Diyos na siya nagpapawalang sala. Which leads us to verse 21. Sabi dyan ni Pablo, "But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets." So here Paul introduces a change in sinful man's predicament because God has revealed His righteousness. Sabi, if there are any few words dito sa ating pinag-aaralan ngayon, if there are any few words na gusto kong, that I would want you to love when reading the gospel, ito yung mga salitang "but now." It indicates change. May pagkakaiba. May nagbago. Dahil dumating nga ang pagbabago. In verse 20, sinabi ni Apostol Pablo na, "By the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin." Sa mga katuwid, wala tayong maaasahan sa ating mga mabubuting gawa. Walang tulong yan. Feeling lang natin yun. Dahil gusto natin umayon sa kultura. Pero wala yan. Walang approval na makukuha sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Therefore, ang pagbabago na binabanggit dito ni Pablo ay hindi nagmula sa tao. Hindi nagmula sa ating mga gawa, kundi sa Diyos. Siya ang nag-provide ng solution. And it is divine. And it is beautiful. And it is holy. In the gospel, we see for the first and last time in history, God intervenes so that sinful man can have a right standing before Him. Sinasabi ni Pablo na ang katuwirang ito ay hindi makikita sa kautusan at hindi rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi dyan, apart from the law. Hiwalay ito. Hindi mo makikita ito sa kautusan. Hindi mo makikita ang kaligtasan din sa kautusan. Kaya huwag natin pinipilit na sumunod. Kasi hindi rin makakasunod eh. Sisirain mo rin eh. Para sa ating kaligtasan na. Hindi ko sinasabi para sa ating guidance. Makikita natin yung pagkakaiba nito mamaya. Para sa ating kaligtasan, ito yung ating pinag-uusapan. Hindi tayo pwedeng umasa sa kautusan. Sapagkat ang katuwirang ito ay hiwalay sa kautusan at mula sa Diyos. Hindi rin po ito human discovery. As if bigla na lang na-discover ni Apostol Pablo itong innovation na ito. Or as if it is a new technique or new human effort. Yung mga mahilig dito manood ng anime, at saka yung may mga martial arts, mga bagong technique, o susunod ako, may bagong teacher, may bago siyang technique, susunod ako. I would like him to be my sensei, at ako naman yung kanyang student. Hindi ito ganun. Na parang bigla na lang or hindi ito bagong scientific discovery, na parang isang scientist na bigla na lang niya, Eureka! I have found it. Hindi siya ganun. Ang sabi ng scriptures, there is none righteous, not even one. There is none who understands. Hindi natin maunawaan ang kalagayan natin. So paano tayo makakapagbigay ng solusyon kung if there is none who understands? There is even none who seeks after God. Ito katwiran ay kapahayagan ng Diyos. Siya ang may plano nito mula pa sa walang hanggan. And there is no reason for us to think na ito ay parang nagkasala si Adan. Ito ang solusyon ko para sa iyo. Na para bang reactive ang Diyos? Hindi po reactive din ang Diyos. Sinasabi nga natin, di ba? Hindi siya nagugulat sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagre-react sa kasalanan. Hindi ito afterthought or reaction. Ito ay plano na niya mula pa sa walang hanggan. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos na papasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Alam niya magkakasala si Adan at si Eva. Bago pa man sila magkasala, may plano na siya kung paano tayo tutupusin. Hindi siya reactive, hindi siya nagugulat sa mga pangyayari.
And this means that it has always been God's plan na ipahayag sa tao ang kanyang katuwiran. Ang sabi dito sa ating passage, the law and the prophets testify. Dito ay tumutukoy itong mga salitang law and the prophets. Kadalasan, ginagamit ito para isang collective term para sa scriptures, Old Testament. Sa original language, ang mga salitang being witnessed by the law and the prophets ay nasa present passive participle. Medyo technical, pero ang ibig sabihin nito ay patuloy na nagpapatotoo ang Old Testament scriptures. Patuloy nilang pinapahayag itong katuwirang ito na nagpapawalang sala. Sa mga tuwid, noon pa man, sa Old Testament, noon pa man sinabi na ng Diyos na siya ang magliligtas sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Bagamat ngayon lang ito ganap na pinahayag, it is an old righteousness. It is not a new righteousness. It is an old righteousness. At dahil itong katwiran ay noon pa man sinasaksihan ng mga law and the prophets, ibig sabihin, isa lang ang pamamaraan ng kaligtasan. Isa lang. Both Old Testament and New Testament. So how does the righteousness of God come to sinners? Verse 21, number 1. It comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. It comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Siguro napapaisip tayo, kung iisa ang pamamaraan ng kaligtasan ng Diyos, both Old Testament and New Testament, paano yun? Bakit pa binigay sa kanilang kautusan? Ganito. May mga nagsasabi na pamamaraan ng kaligtasan sa Old Testament ay iba sa New Testament. Halimbawa, ganito ang sample ng kanilang maling turo. Sa Old Testament daw, nasi-save daw by works of the law ang tao. Sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa o tinatawag nating good works o sariling katuwiran. Sa pagsunod nila sa kautusan. Pero alam naman natin na ang testimony ng Scripture is that no one has ever followed the law. At kapag sinira mo ang isa, sinira mo na ang lahat. At dahil si Adan mismo ang ating ama, abay, sino makakasunod? Sino makakasunod sa kautusan? Eh kung siya nga mismo, sinira niya ang utos ng Diyos sa kanya. Abay, bakit natin iisipin na maliligtas pa tayo? Na ma-exempt tayo kay Adan, eh samantalang lahat tayo, pinanganak kay Adan. So, ang paniniwala nilang ito, sinasabi nila, we can be saved by works of the law sa Old Testament. Tapos, sinasabi nila sa New Testament, iba na ang pamamaraan. Kailangan, we are saved by the righteousness from God. Hindi po. Ang mangyayari dyan, pinagsasabog natin ang Old Testament and New Testament. Mali po yun. Hindi ganun ang sinabi. God's plan from the Old Testament to the New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon, there has always been one means of salvation, through the righteousness of God. Therefore, there has always been only one message of good news. Kung saan mapapawalang sala tayo, kailangan maintindihan natin ang katuwiran ito na nagmumula sa Diyos. At itong katuwiran ng Diyos na nagpapawalang sala ay dumadating kanino? At sa pamamagitan ng anong tugon? Verse 22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. So because the righteousness of God is a matter of divine revelation, ang hinihinging tugon mula sa makasalanan ay pananalig o pananampalataya. What does this mean? Ganito. Pinadala ng Diyos ang kanyang katuwiran na hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi daw. Hiwalay ito sa kautusan, sabi ni Pablo. Para sa ating ikapapawalang sala at katubusan. Dahil nakita natin ang kapahayagan ng Diyos, dahil binuksan niya ang ating mga mata at pinagkaloob niya ito sa atin ng walang bayad, ang dapat na tugon daw natin sa kanyang kaloob ay, ano ba dapat na tugon sa kaloob? O pag may nagbigay sa iyo, anong dapat na tugon? Tanggapin yun!
na may pasasalamat. Tama. At ganun din dito. Kailangan tanggapin ang katuwirang ito mula sa Diyos. This is the reason faith is not considered a work. Hindi siya work. True faith, ito yung totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, ang kaya lang nitong gawin ay tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kaya lang nitong tanggapin ang katuwiran ng Diyos. Hindi nito kaya tumanggi. Sa oras na tumanggi ka, ibig sabihin, ay wala kang pananampalataya. Yun lang yun. Kahit na-baptize ka pa, meron mga ganun biglang, na-baptize na ako, kahit na-baptize ka, kung sa buhay mo naman, pinapakita mo na tinanggihan mo ito. Obviously, meron kang tinanggihan at merong mali sa'yo. Kaya ganyan ang buhay mo. Kaya ganyan ang pananaw mo. Mayroong mali sa'yo. And therefore, dahil may mali, may problema. Kasi ang totoong pananampalataya, it can only receive the good things from God. It cannot reject the good things from God. At hindi rin dapat natin sinasabi na ako'y ligtas dahil sa aking pananampalataya, na para bang may ambag tayo sa ating kaligtasan. Because Paul does not make that emphasis dito sa ating passage. Hindi kailangan ng Diyos ang ating tulong o kontribusyon para sa ating kaligtasan. Kung tutuusin, ang testimony ng Scripture ay ito, pakinggan natin. From Galatians chapter 5, verse 22. Ano daw? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Sa ibang versions ng Bible, faithfulness or faith. Ang point dito, it is all from the Spirit of God. Wala tayong apag sapagkat even yung faith, even yung tugon natin sa Diyos, yung pagtanggap natin sa Kanyang mga mabubuting bagay, sa Kanyang mga pagpapala, even that faith comes from Him. Because we are slaves of sin, mismo ang ating bagong buhay at pagtugon ay mula sa Kanya. Hindi sa atin. Sabi ko nga, diba, in past, sa mga past sermons natin, ano ba ang patay? Kapag kiniliti mo ba ang patay, tutugon ba yan? Tatanggap ba yan? Sa tingin mo, kapag binigyan mo ng regalo ang isang patay sa kabaong, buhay yun. Diba? Nung tumigil ako, tumigil din siya. Tumutugon. Pero ang patay, bigyan mo ng regalo, kahit anong bigay mo dyan, sa tingin mo tatanggapin ng patay yun? Hindi, because that is the condition of man. He is dead in sin. He cannot have faith in his own, on his own. Kailangan ibigay yun ng Panginoon sa kanya. Kailangan bigyan muna siya ng panibagong buhay para makatugon siya. A dead man is dead. Balikan lang po natin ang katuwiran ng Diyos. Dumadating ito hindi doon sa umaasa sa kanilang sariling gawa, whether it be yung kanyang kakayahan, kalooban, o katalinuhan. Kanino daw ito dumadating? Dumadating ito doon sa mga nananalig o umaasa kay Kristo. Sabi sa verse 22, the righteousness of God in Jesus Christ for all those who believe. For all those who believe. Observe po natin. Paul does not say that this righteousness comes to all who have sinned. Hindi ito available for all sinners. Hindi. Yes, sinners itong tinutukoy niya dito. Pero it is not for all sinners, but it is only for those sinners who believe. Sa original language, ang salitang those who believe ay nasa present active participle. Sa mga estudyante dito, ano ibig sabihin ng present active participle? Pag sinabing present active, kung sino yung subject, siya yung gumagawa nun. Pag sinabing participle at sa present participle, it started at some point sa buhay nila at nagpapatuloy sila. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong krisis,
Kahit anong dagok ang dumating sa kanila, they continue to believe. At yun ang isa sa mga qualities din ng pananampalataya. Yes, kanina napag-usapan natin, faith can only receive the good things from God. At the same time, yung mga trials in our life, ang faith hindi ano yung term yun? Bumibitaw? Bumibitiw. Hindi niya kayang gawin yun. Lalo kumakapit ang totoong pananampalataya. Habang patindi ng patindi ang mga pagsubok, habang patindi na patindi ang mga dagok, mas lalong humihigpit ang kapit niya sa Panginoon. And therefore, itong righteousness na ito, makikita natin, binibigay ng Panginoon doon sa mga ayaw tumigil sa pananalig. Hindi tumitigil sa pananalig. It is for those who are believing. Sabi nga ng isang scholar, God's righteousness comes only by faith in Christ. And that it comes to everybody who has such faith. So how does the righteousness of God come to sinners? Review natin, verse 21, it comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Number 2, verse 22a, it comes through faith alone for all who believe. It comes through faith alone for all who believe. Number 3, sa verse 22b, verse 22b hanggang 23, ganito po ang sinasabi, there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dito sa number 3, ang point ay, it does not come through our own actions or efforts. It does not come through our own actions or efforts. So, dito sa verse 22 and 23, sinasabi ni Pablo na ang definition ng kasalanan, sinasabi niya yung definition ng kasalanan and why this righteousness of God requires faith from us sinners at hindi works. In a way, it's like a short summary of Romans 1:18 hanggang chapter 3 verse 20. Tingnan lang natin to. Lalatag lang natin itong dalawang verses. Sa legal system natin, at sa iba't ibang free and democratic societies, nakasanayan po natin. Anong sinasabi nila sa pag may nakokorte o pag may nililitis at may prosecution at merong syempre defense. At yung defense, doon sa taong yun, anong tawag nila doon? Hindi mo pwedeng sabihin na guilty yung taong yun. Agad, di ba? Hindi ganun. Sa ating justice system, a man is presumed innocent until proven guilty. Innocent siya. Hindi mo siya pwedeng i-cancel, hindi mo siya pwedeng sabihin na guilty siya agad. A man is presumed innocent until proven guilty. But here in the scriptures, makikita po natin sa harapan ng Diyos because He knows all things and He is all wise at nakikita niya ang lahat ng bagay. Man is guilty until God proves him. Until God justifies him. When Paul says in verse 22, there is no distinction, it means na walang pinagkaiba ang Hudyo sa Gentil. Kasi nga nag-aaway itong congregation sa Rome. Nagkakagatan itong mga Hudyo at Gentil at yung mga Hudyo gusto nilang palabasin na porket sa kanila ibinigay ng Diyos ang kautusan at porket sila ang pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Amang Abraham, kami ang may pahigitan sa mga Gentil. Pero sabi ni Pablo, pareho kayong nagkasala. Kayo sinira niyo yung binigay sa inyo ng Diyos. Yung mga Gentil, binigay sa kanila ng Panginoon ang natural means para makilala ang Diyos. Pero anong ginawa nila? Tinanggihan din nila. So parehong nagkasala. Sinira niyo lahat. Kaya nga walang distinction. Walang pinagkaibang Hudyo sa Gentil. Pareho kayong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Therefore, kapag pinag-usapan ng kanilang katukusan, wala rin kahihigtan ng bawat isa. Walang mas lamang.
So God's revelation of redemption must come to them, both Jew and Gentile. All should come to faith in Jesus Christ because ang sin ay universal. All, sabi dyan ni Pablo, all have sinned and fall short of the glory of God. Ano kaya ibig sabihin na itong glory of God? At madalas ko rin marinig yun sa mga panalangin natin. Ayon sa mga scholars, the glory of God is His outward display of majesty and excellency of His person. Kagandahan niya yun. Perfection niya yun. Kaganapan niya. So, it does not mean na porket baka kasi meron tayong iniisip pagkaganapan nasa process siya of being perfect. Hindi. There's no such thing na nasa process para maging perfect. Perfect na ang Diyos from eternity past to eternity future. Hindi siya nagbabago. God has always been excellent. So when Paul says that in our sin we fall short of God's glory, ang ibig niyang sabihin ay hindi po natin naaabot ang pamantayan. Nawalay tayo sa Diyos. Nasira ang pagsasama ng Diyos at tao. Kung dati magkasama ang banal na Diyos at tao dito sa lupa, ngayon walang magagawa ang tao sa sarili niyang kakayahan para makalapit sa Diyos. Parang tulad rin sa tabernakulo at sa templo na ginawa ng Israel, hindi basta-basta makakalapit ang tao doon. Kaya nga kailangan meron kang kinatawan na papasok doon isang beses sa isang taon. Hindi pwede basta kung sino-sino pumapasok doon. Verse 24. Being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Pagkatapos i-establish ni Apostol Pablo na hindi maaaring umasa ang tao sa kanyang sarili dahil nga lugmok ang tao sa kasalanan at wala rin siyang maaasahang tulong mula sa kautusan. Ano kaya ang natitira? Mapapaisip tayo ngayon, oo nga naman, saan siya pwedeng kumapit? Saan siya pwedeng umasa? Sinasabi dito ni Pablo, ang pag-asa natin ay ang habag ng Diyos. Kailangan natin doon lumapit. Kailangan doon tayo umapila. Itong biyaya o habag ng Diyos ayon kay Pablo ay pinakita raw ng Diyos sa pamamagitan ng katubusan kay Kristo Jesus. Sabi nga ng mga theologian, ganito raw ang ministry na the persons of the Trinity sa ating kaligtasan. At malamang narinig nyo na ito sa akin before, especially nung pinag-aaralan natin ang aklat ng Genesis. The Father planned it, the Son purchased it or implemented it, the Holy Spirit applies it in our lives. Ganon ang ministry ng bawat person of the Trinity. Ang Ama ang may plano o panukala, ang Anak ang nagkamit ng lahat ng bagay. At lahat ng nakamit ng Anak, ang Holy Spirit ang nag-a-apply sa atin. Ang object ng ating pananampalataya, therefore, ay hindi ating sariling kakayahan, katalinuhan, o kalooban. Ang object ng ating pananampalataya, ang focus ng ating pananampalataya, ang ating pag-asa ay si Kristo lamang. Sa kanyang perfect and finished work tayo umaasa para tayo mapawalang sala o maibilang na matuwid. Sabi nga dito sa Romans 3:22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ for all those who believe. Saan daw ang faith natin? Nakalagak? Faith in Jesus Christ. And therefore, it is a requirement upon us na kilalanin natin si Yesu Cristo. Kaya tayo mag-aaral. Kaya yung ating pananampalataya, hindi pwedeng sinasabi ng iba na wala akong pakialam kung ano ang pananalig mo. Hindi, wala akong pakialam kung tama o mali. Sapagkat, salvation is a matter of the truth. Ano ba ang iyong pananalig? Saan ka nananalig? Saan ka sumasampalataya?
Sino ba si Yesu Cristo? Siya, kilala mo ba siya? Kilala ba natin siya? Naaayon ba ang ating pagkilala sa kanyang salita? O sa kung ano-ano lang na pinapalagan dyan? Punta tayo sa verse 20. Sabi dyan sa verse 24, being justified as a gift by His grace. Being justified as a gift by His grace. Ang salitang justification, etong, minsan yung mga English words, ang lalalim eh. These are big words. Sa Tagalog, mas malaki pa. Pagpapawalang sala. Sa ibang versions, mababasa natin, pag-aaring ganap. Sa iba pa, ang ginagamit, pagbibilang na matuwid. Itong salitang justification o pagpapawalang sala, pagbibilang na matuwid, ay hindi nangangahulugang nilagay sa atin o pinatong sa atin o binuhos sa atin ang katuwiran ni Kristo. Hindi po gano'n na parang binubuhos sa atin tapos napupunta sa atin na parang baso tayo at pinupuno. Hindi gano'n. Legal language ito, court language itong salitang justification na ginagamit nila noong unang panahon. Sa justification, ang nangyayari ay kinikilala ng Diyos at sinasabi niya na tayo ay makasalanan. At anong nangyayari? Itong justification ay gawain ng Diyos, hindi ng tao. Gawain niya ito, ministry niya ito. Binibilang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa account ng isang makasalanan na sumasampalataya sa Kanya. Hindi rin ito proseso na parang aabutin ito ng isang lifetime para mangyari. Hindi. One time lang ito. One time na parang katulad ng sa isang korte. Pag nagbigay ang hukom ng hatol, one time lang yun. Ganun din dito. Ang justification ay one time lang. At hindi na mauulit pa. One-time judicial act ng Diyos na tinuturing tayong matuwid ayon sa Kanyang biyaya sa atin. At ang basis ng pagpapawalang sala sa atin o pagbibilang na matuwid ay hindi sa ating mga gawa, kundi sa gawa ni Kristo. Kaya nga sinasabi natin, nakamtan ni Kristo ang lahat ng pagpapala na katubusan. At maririnig nyo na ganun ang sinasabi ko sa panalangin. Nakamtan ni Kristo ang lahat ng pagpapala ng katubusan para sa atin kasi siya ang gumana ng lahat. Ang binayad niya ay kanyang buhay. Ang tawag dito ngayon ay alien righteousness. Bakit alien? Kasi it is foreign. It is not ours. It is outside of us. At siguro ngayon naiisip natin, bago itong tinuturo ni Pastor, itong concept ng pagpapawalang sala. Ano pinagkaiba nito sa pagpapatawad ng mga kasalanan? Kasi yung mga ibang mga Christians, ang emphasis doon sa pagpapatawad. Ano pinagkaiba ng pagpapawalang sala sa pagpapatawad? So, a few weeks ago, nilapitan ako ni Ate Luz. This was, malapit yung question niya dito sa konsepto ng pagpapatawad at pagpapawalang sala. Ngayon, ganito. Pareho itong naaayon sa biyaya ng Diyos. Ang pinagkaiba ng pagpapatawad or forgiveness, ang forgiveness ay pag-zero out ng ating pagkakasala o pagkakautang natin sa Diyos. Inaamin natin na tayo ay makasalanan at nagkasala laban sa Kanya. At dahil sa kamatayan ni Kristo, pinapatawad niya tayo. Pero porket pinatawad tayo, ibig sabihin ba na hindi tayo nagkaroon ng utang? Halimbawa na lang, pag nangutang ka dyan doon sa neighborhood na sari-sari store nyo. O sabihin natin, nangutang kayo kay Ate Rose. Pag sinabi ni Ate Rose, pinapatawad na kita sa mga utang mo, ibig ba sabihin, porket pinatawad ka niya, wala ka ng record? Wala ka ng ledger? May ledger ka pa rin. Sasabihin niya sa'yo, abay, oo, wala kang utang. Pero parang nangutang ka nung isang buwan lang Oo, pinatawad kita. Ziniro out ko yung utang mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng utang. Yun ang ibig sabihin ng forgiveness of sins. Nilinis lang. Zero out lang. Pero hindi ibig sabihin wala kang ledger. May ledger ka. May record ka. Ngayon, ano pinagkaiba ng pagpapawalang sala? Ito ang maganda.
Ang salitang justification o pagpapawalang sala o pagbibilang na matuwid, sa tingin ko mas maganda yung isang Tagalog na pagbibilang na matuwid. Ang justification o pagbibilang na matuwid ay binibilang sa atin yung positive record ni Kristo. Si Kristo hindi nagkasala. Positive ang record niya sa harapan ng Diyos. Wala siyang utang sapagkat siya ay yung perfect man. He is the perfect man. Clean record. At yung clean record niya, binibilang sa atin dahil siya yung tunay na matuwid. Siya yung kumatawan sa atin nung siya'y nabuhay at namatay. And when God looks at us, because of Christ's clean record, when God the Father looks at us, hindi guilty ang tingin niya sa atin. Ang tingin niya sa atin ay, sino? Sa tingin niyo? Ang tingin niya sa atin malinis. Positive ang record. Bakit? Kasi ang binilang na record sa atin ay ang kay Kristo. He considers us righteous because of what His Son has accomplished. Nagkaroon tayo ng positive na record sa harapan ng Diyos. Kaya nga, di ba sinasabi, sabi sa Jeremiah 31:34, I will forgive their iniquity. And, sabi ng Diyos, hindi lamang niya i-forgive. I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Iba ang pagpapatawad, iba ang pagpapawalang sala. Christians are not just sinners who are forgiven. We are not just sinners who are forgiven. We are justified. At dahil ito ay ayon sa biyaya at habag, binibigay ito ng Diyos ng walang kapalit. Walang effort on our part, walang work mula sa atin. Kailangan lang natin itong tanggapin ng may pananalig na siya ay nagpapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. And we come to God empty-handed, grieving and repenting from our sins and ready to receive it by faith. Hence, we are justified. Ano sabi ng kanta natin kanina? By God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ganyan ang katuwiran ng Diyos. Ganyan ang kabutihan niya sa atin. And so how does righteousness of God come to sinners? Dito sa verse 24, it comes by God's grace alone. Pero ano ba yung ginawa ni Kristo? Kailangan kilalanin natin siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na tatanggapin mo ang isang bagay, tapos hindi mo maintindihan kung ano ba yan. Kailangan alamin natin kung ano yun. It cannot be, nauulitin ko, it cannot be na wala tayong pakialam. It is not enough. Verse 25, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Dito sa verse 25, nagsisimula kung saan nagtapos si Apostol Pablo sa verse 24, which is in Christ Jesus. Therefore, ang subject dito sa verse 25 ay si Jesucristo at kung ano yung kanyang ginanap in His perfect redemptive work. So, ang language na ginagamit ni Apostol Pablo dito sa verse 25 ay mula sa sacrificial system na Israel. And ang unang-unang mapapansin nyo dito siguro sa mga English Bibles ay yung salitang propitiation. Ano ba yun? Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. So dito, again, big words, katulad ng justification. Kailangan natin maintindihan kung ano ang justification at saka propitiation. Sa theology, may dalawang klase ng salita na ginagamit. Yung expiation at saka propitiation. Ang propitiation, expiation muna. Pag sabing expiate, kung ano ang kinagagalit ng Diyos, tinanggal ni Jesucristo yun. Inilayo niya. Tinanggal niya sa harapan ng Diyos para hindi magalit ang Diyos. So, yung kasalanan natin, tinanggal niya. Nilinis ni Kristo. Yun yung expiation. Pero yung salitang ginamit dito ni Pablo, hindi naman expiate kundi propitiate. Ano ang ibig sabihin ng propitiate? May ginawa si Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan at binalik niya kung ano yung nandoon. For example, ang pinag-uusapan dito ay ang
kagalakan ng Diyos. Pag sinabing God is propitious with His people, it means God is rejoicing or is happy with His people. Pag sinabing propitiation now, binalik ni Kristo kung ano ang kinalulugdan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Therefore, makikita natin dito, nilinis tayo ni Kristo, binilang sa atin ang kanyang account at binalik ni Kristo kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. Yun yung punto dito. Sa ibang Tagalog versions, ang ginamit ay parang pampalubag loob. Yun yung term. And this was God's plan all along, that through Christ's sacrifice and death, kailangan maging propitiation siya in His blood through faith. Sapagkat nung unang panahon, ganito ang ginagawa nila. Ano to? Bakit ko sinabi na based ito sa sacrificial system ng Israel? Sapagkat nung unang panahon, bago dumating si Kristo, ang ginagawa nila, taon-taon pumapasok ang kinatawan ng mga tao. Ang tawag doon sa kinatawan ng mga tao ay mga punong saserdote. Parang katulad sina Caiaphas, di ba? Noong panahon ni Kristo, siya yung punong saserdote nun eh. Pag sabing punong saserdote, siya yung high priest. If I'm not mistaken, high priest din. Yung tatay ni John the Baptist. Kaya siya nakapasok doon sa templo. Hindi pwede kung sino ang pumapasok sa templo. Kailangan high priest lang ang nakakapasok doon sa dakong kabanal-banalan. And so taon-taon pumapasok ang punong saserdote sa dakong kabanal-banalan para wisikan yung mercy seat. Doon sa kaban ng tipan, doon sa takip nun, makikita natin mayroong luklukan. There's a golden throne doon sa cover nun. Bukod sa, syempre, may mga anghel na magkaharap at tinatakpan yun ng kanilang mga pakpak. Doon sa gitna, mayroong luklukan. At doon sa luklukan na yun, kailangan wisikan yun ng punong saserdote para pantubos sa buong bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan. At taon-taon nila ginagawa yun. Ito raw ang pantubos bilang handog sa Panginoong Diyos. At ganun din dito. Sabi dyan, Christ became the propitiation in His blood through faith. Diyos ang nag-provide ng handog sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang halagang binayad po dito, kaya nga dugo niya, ang halagang binayad dito ay kanyang buhay. Mahalaga. Ang buhay na binayad dito ay hindi buhay ng hayop. Hindi dugo ng hayop. Hindi dugo ng kalapati, hindi dugo ng tupa, hindi rin dugo ng kambing. Buhay ng tao ang binayad dito. Dugo ng tao. And it cost the life of God's Son. And what a great cost it was. Sa ginanap ni Kristo sa kanyang buhay at kamatayan, nasiyahan ngayon ang Ama. Christ satisfied God's wrath and the demand of God's justice that God is now pleased with you and me. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. Itong pagtubos ni Kristo ay hindi tulad ng mga sinasabi ng iba na ito lang ay para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Yes, part yun. Pero greater than that, yung ginawa ni Kristo ay para sa ating ikapapatawad at sa ating ikapapawalang sala. At dito, sabi rin dyan sa ating verse, God displayed Christ publicly. Pinakita niya. Hindi katulad sa templo na papasok sa loob, hindi mo makikita kung anong ginagawa ng punong saserdote ito. It is private. Pero dito, publicly, dinisplay ng Ama ang kanyang anak para makita ng lahat ang katarungan ng Diyos at ang katwiran niya para sa ating nananalig sa Kanya. Kaya nga, mag-iisip tayo, bakit ba may konsepto tayo ng katarungan? Kanino ba nanggaling yung konsepto ng katarungan? Na kahit ang mga hindi naniniwala sa Diyos, may konsepto. Man has a concept of justice because justice comes from God.
In the second half of verse 25, sabi ni Apostol Pablo, this was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God, he passed over the sins previously committed. Ang ginawa daw ng Diyos, paano nga naman? Oo, ang tanong dito, okay, sige, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Para para kalugdan tayo ng Diyos. Okay, understood yun. Paano yung mga nauna? Si Kristo dumating lang, nito na lang. Paano yung mga naunang sumampalataya sa Ama? Ganito daw ang ginawa ng Diyos. Noong unang panahon ay tinanggap niya ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Pati ang kanilang mga handog tinanggap niya rin nang walang kabayaran. Sa pamamagitan ng mga handog, natakpan lang ang kanilang mga kasalanan para sa isang buong taon. Pero hindi naman napawi ang kasalanan talaga. Hindi naman talaga napawi, kaya natakpan lang. Ganito ang ginawa ng Diyos hanggang sa dumating ang takdang panahon na si Kristo ang maghandog ng kanyang sarili. Once for all. And so, yun yung ibig sabihin dito sa verse 25. Tinanggap ng Diyos ng walang bayad ang kanilang mga appeal hanggang sa dumating si Kristo. And so, verse 26, for the demonstration, I say, sabi ni Pablo, of His righteousness at the present time, so that He would be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dahil sa ginanap ng anak sa kanyang buhay at kamatayan, na ipakita ng Diyos Ama ang kanyang katuwiran. Ayon kay Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng katuwiran, yung nakalipas na problema na tinatakpan lang yung kasalanan sa pamamagitan ng mga handog ay natapos sa pagdating ni Kristo. Yun yung present time. It means finally natapos yung problema. Finally na-address yung concern na yun. After years and years of covering sin. And therefore, there's no longer any need para maghandog pa ng mga hayop. Finally, hindi lang yun. Ang isang maganda pa, alam naman natin na may parating na hatol sa mga tao na tumatanggi. May parating na kahatulan. Ang ginawa daw ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, yung hatol yung scheduled na hatol in the future, in advance, inurong. Inurong ng Diyos to the present time para i-apply doon sa mga nananalig kay Kristo. Inurong nila yung hatol para mabilang silang matuwid. Hindi na kailangan pang hintayin yung pagbabalik ni Jesucristo, kundi lahat ng mananalig kay Jesucristo, hahatulan ng Diyos at sasabihin, tama na. Dahil sa ginanap ni Kristo, kayo ay mabibilang na matuwid at the present time. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. At pinatunayan niya na siya ang makatarungan at matuwid. Tanging siya at siya lang ang makakaisip ng ganitong bagay. In summary, how does the righteousness of God come to sinners? Number 1, verse 21, it comes as God's revelation in redemptive history apart from the law. Number 2, verse 22a, it comes through faith alone for all who believe. Number 3, verses 22 to 23, it does not come through our own actions or efforts. Verse 24, it comes by God's grace alone. At number 5, verses 25 to 26, it comes to us in Christ alone. Hindi natin maaaring sabihin na tagasunod tayo ni Kristo pero ang attitude po natin ay I don't care what it is. O wala tayong pakialam kung tama o mali ang pinaniniwalaan nila at pinaniniwalaan natin. This is because our faith is anchored on the truth of God's Word. Nakaangkla ito sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa mga opinion ng kung sinong tao. Pinahayag ng Diyos ang ating kaligtasan sa Kanyang salita para makakilala tayo at makakilala natin siya at malaman ang Kanyang kalooban. Pinakita niya sa atin ang solusyon sa matagal ng problema natin sa ating kasalanan. At dahil sa kasalanan, hindi maaayos ang ating katayuan sa harapan ng Diyos at wala tayong magawa para itama ito. Pare-pareho tayong nanganganib na mapahama.
there is no distinction. Sa kanyang karunungan, gumawa ng panukala ang Diyos para ipakita sa atin ang solusyon. Ang solusyon sa ating kalikuan. Sabi diyan, ang katuwiran niya na nagpapawalang sala. Kailangan natin ng katuwiran ito dahil wala tayong sariling katuwiran. At sa sarili nating kakayahan, wala tayong magawa para makamtan ang katuwiran ito. Hopeless case tayo in our works because we are dead in sin. Now, this is what sets biblical Christianity apart from the false religions of man. That sinful man is justified by the righteousness of God alone. And this righteousness comes to us not by our works or human will, but by God's free grace alone, through faith alone, at a great cost to God in His Son, Jesus Christ alone. And what a beautiful work of salvation this is. That not only a beautiful and excellent, that only a beautiful and excellent God can do. Kaya mga kapatid at kaibigan, purihin natin siya at lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating banal at dakila Panginoon. Tayo manalangin. O God our Father, we are profuse with thanks in our hearts for this truth that you have shown us this morning. Thank you, Panginoon, for the correction. Thank you also, Panginoon, for the admonitions in understanding, Panginoon. This is a difficult passage. Nevertheless, nagpapasalamat po kami, Panginoon, that through this, we are able to understand, Panginoon, your plan of redemption for your people. We have come to understand, Panginoon, the difference between justification and forgiveness of sins. We have also come to understand, Panginoon, what sets faith in Christ apart from the religions of this world. And that this justification comes to us because you are God in heaven, in your grace, have revealed, Panginoon, your righteousness to us in your Son, Jesus Christ. And so, Lord, we pray, grant, O Lord, that you would continue to give us the desire to know your Son. Open our eyes, Panginoon, so that we may see His beauty. And that we would approach Him, that we would come to Him in the gospel. Indeed, this is good news, Panginoon. Because you have revealed your righteousness that justifies. Not through the law, not through our works, not through our efforts, not even through our intelligence, not through human wisdom. But that we find it, O Lord, in your Son, Jesus Christ, and His blood that was shed for us as a propitiation for our sins. And because of what He has done, dear Lord, we are humbled that by the taking away of our sins, He has restored the joy that you have with your people. And that now, O Lord, we rejoice with you. Because through your Son, Jesus Christ, we can stand in your presence, we can sing.
take heart and comfort. Because it is His righteousness that is credited to our account. It is His righteousness, it is His works, it is His accomplishment. These are the reasons. He is the reason we are declared righteous in your Son. Bakit kami binilang na matuwid sa inyong harapan? And so we bless your name today, O Lord. In your wisdom you found and you revealed your solution, Panginoon, to our problem, to our centuries-old problem of sin and unrighteousness. Grant us, O Lord, as well, that just as you have revealed us, Panginoon, this truth, nawa maipahayag din po namin ito sa aming mga mahal sa buhay. We pray, O Lord, that you would enable us to minister this, the good news, to our loved ones, our families na kailangan pang makarinig, to those you send our way. May we be able to minister to them Christ. And so we thank you, O Lord, for your word and how it refreshes us. We thank you that because of the good news, we do not have to tire ourselves. We do not have to toil for our salvation. But in your grace, you showed us the way. You showed us, dear Lord, there is salvation. There is redemption for man. And that you will take glory in your Son Jesus Christ by giving Him, delivering Him for our redemption. Salamat, Panginoon, for this plan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay tithes and offering. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 9. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, as it is written, He has distributed freely, He has given to the full, His righteousness endures forever. Tumayo po tayo na upang mamit ang pagpuli sa ating Panginoon. Praise God.
Tabi mo na langit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw nito sa wisdom and knowledge na ibinigay mo sa bawat isa upang mapagbulay-bulayan ang iyong salita at ito ay maisapumuhay namin. Panginoon, papasalamat din kami, Panginoon, sa nagdaang linggo na kami ay ligtas na iyon ay nanggagaling lang sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa biyaya na binigay ng mga kapatid upang ito ay magamit namin sa aming gastusin sa iglesia. Dalangin din namin, Panginoon, na ito ay makatulong din sa aming mga kapatid na nangangailangan din. Kaya, Panginoon, kami po ay lahat ng ito ay nanggagaling ng sa iyo at binabalik namin ang lahat ng pagpuli at pagsamba sa matalang sa Panginoon Jesus. Amen. Manaliti po tayo para sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.